Ngayong umaga na to, nais ko pong pasimulan ng isang very sensitive na topic pero meron po akong disclaimer muna. No? Hindi po ako expert dito. Paunahan ko na po kayo. No? Hindi ko po ito itinuturo, hindi ko po ito sinasabi na ako po yung magaling dito. Mas pa hanggang ngayon po ay pinag-aaralan ko pa rin po ito at hinihingi po ng tulong sa ating Panginoon. Gusto ko po itong simulan sa isang picture at isang pagtatanong. So, this is a picture. No? May mataas na tubig, baha, rumaragasa po yung tubig. No? Ikaw ito, tatay, nasa harap mo ang iyong asawa, sa may bandang kanan naman ang iyong biyenan. Naku, pastor, ba't pa sinama yung biyenan? No? Sige lang, no? Biyenan. At dito naman po sa may bandang gilid ang iyong anak. Ito tanong, anong ginagawa mo dyan? Hindi po yung tanong. Ang tanong po ay, sino ang ililigtas mo? Una mong ililigtas. Kung papipiliin ka, isa lang ang pwede mong iligtas, sino ang ililigtas mo? Sino po dito nagsasabi, karapat dapat iligtas ang asawa? Taas kamay. Huy! Walang may gustong magligtas ng asawa. Ulitin ko po, baka naguguluhan lang po kayo ha. Sino po dito naniniwala karapat dapat iligtas ang mga misis siyang unahin? Wala talaga. Okay, hindi ko na ulitin. Bahala na kayo, no? Sino naman po dito naniniwala, no choice, kailangan mong iligtas ang iyong biyenan? Biyenan. Wala rin. Sino naman po dito naniniwala, kailangan iligtas mo muna yung sarili mo? Sarili mo munang iligtas. Wala. Sino ho dito yung kahit anong tanong ko walang sasabihin? Pang-apat na tanong, sino ho dito naniniwala mas dapat unahin at isakripisyo na iligtas ang bata, yung anak? Taas kamay. Wow. Yung iba po, wala lang pong pakialam. Wala lang, porket di tayo binabaha dito, okay lang kayo? No? Okay. Alam niyo po ba na experience namin to ni Pastora sa Hagonoy? 7 years kaming na-assign doon. At yun po talaga yung naging dilemma ko. No? Ang kulang lang po doon, wala doon yung biyanan ko. Si JL pa lang yung anak namin. At ito po ay isang tanong na mahirap talagang sagutin. Pero sinearch ko po ito, nagtanong po ako sa isang app. Sa isang, nakalimutan ko na kung ano app yun eh. Kung sino po ba ang karapat-dapat na sagipin. Alam niyo po ba, lahat sila nagsasabi na pwede mong iligtas ang iyong asawa kasi lifetime partner mo yan. Pwede mo rin pagmalasakitan ng iyong biyanan kasi siya yung mas nakakatanda. Pero ang 100% po na sagot ay mas dapat iligtas yung bata. Bakit? Kasi nasa state siya ng vulnerability. Wala siyang kakayahan. Hindi pinag-uusapan dito na bata pa siya, kundi siya ho yung wala talagang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Nasa disadvantage stage po siya. And of course, kailangan unahin po siya. Kaya kung kayo po'y pumili, bumoto po sa number 3, palakpakan po ninyo yung mga sarili ninyo. No? Amen. No? Kunwari lang yan yung anak, pero sarili niya ililigtas. No? Hindi naman. No? Okay. We're going to talk about the next generation. The next generation is not merely the future of our church or nation. Madalas natin binabanggit yan, di ba? Na ang susunod na henerasyon, ang mga kabataan ngayon, sila daw po ang pag-asa ng ating simbahan at ng ating bansa. Pero ang totoo po nun, higit po sa pag-asa, sila ho yung ating responsibilidad. Why? Because they are our future hope, our greatest treasure, and long-lasting legacy. Sa dulo po ng buhay po natin, malalaman po ng iba kung nagtagumpay po tayo, hindi po sa dami ng nakuha nating gamit o possession, kundi kung paano mamumuhay ang mga susunod ho sa atin, sa ating salin lahi. Kaya nga po ngayong umaga na to, ang task ko po, ay ituro po sa bawat isa kung paano ho natin maibabahagi at matitiyak ng ating mga pinaniniwalaan, values that we believe, the faith that we model, and the love that we invest in them will someday shape their lives in the near future.
Just this week po, sa QC, hindi ko po alam kung bandang ano po yan, bandang Cubao. No? Meron pong isang billboard sign na nagbibigay pugay. Kilala niyo po ba yung batang ito? Isang high school student na hinarap ang mga bala, ang pamamaril ng dalawa niyang kaibigan, dalawa niyang kaklase, para po tiyakin na hindi makakapasok sa kanilang classroom. Alam niyo, ang school na to na inatake ay San Jose, Tacloban City. Ang San Jose po, Tacloban, taga doon po kami. Ang San Jose po, ito ho yung kung saan naroroon po yung airport. No? Airport. No? The brave boy who held the door so others could come home. Rest in peace, young hero. No? Ano kaya naisip ng batang ito? No? Ano kaya ang pumasok sa kanyang isipan? Ano kaya yung nararamdaman niya during that time habang tumatama yung mga bala sa kanya? Ano kaya iniisip niya na yun na pala yung pinakahuling buhay niya? Pero ang pinakamagandang tanong dito, no? Ano kaya siya pinalaki ng nanay niya, ng mga magulang niya? Nabasa ko po yung post na to from CC Tan. No parent deserves to bury a child because another parent failed to raise theirs. Walang karapatan na hindi po deserving ng isang magulang na ilibing ang kanilang sariling anak dahil po sa isang lawless violence na pwede sanang naiwasan dahil may isang magulang na nagpabaya. Oops, saglit lang po ha. Very debatable. Hindi ba kusang pagkilos o desisyon ang ginawa ito ng mga bata? Bakit may kasalanan ang mga magulang? Si Pastora umattend po ng isang parenting na napakaganda na pinangunahan po ng isang attorney. At itinuro po niya kung ano pong responsibilidad ng eskwelahan, guro, at ng mga magulang sa kapakanan ng isang bata. We're praying na next month o this month, maituro natin yan dito sa church patungkol sa parenting. Ang legasiya ng bawat isa ay susukatin hindi po sa dami ng ating possession, but by the people whose lives were transformed because we choose to invest in them. Everybody say, invest. Dahil ang totoo po niyan, ang susunod na henerasyon, yung mga katabi niyo po ngayon ng mga bata, will define the legacy that we will leave behind. Darating yung time, pag niloob ng Panginoon, mawawala na po tayo, and that's the reality. But if we build them well today, pag tinuro natin kung anong pinakatama para sa kanila, someday they will build God's kingdom for tomorrow. Naniniwala po ba kayo doon? Proverbs 29 verse 7 says, sa TLE version, basahin nga po natin ito na malakas, ready go. Discipline your son and he will give you happiness and peace of mind. Di ba? Tinuturo natin dito sa church, mahalagang mahalin mo ang iyong anak, tender love. Everybody say tender love. Pero may isa pang T na kailangan bilang kapahayagan ng pagmamahal para sa ating mga anak. Ano pong tawag doon? Tough love. May time na yayakapin natin sila. May time na sasagipin natin sila. May time na i-baby po natin sila. Pero may mga time pikit mata. Kailangan talagang gawin natin kung ano yung nararapat. And that's the word discipline. I don't know kung ano po ang tingin po natin patungkol po sa disiplina. Sa Good News Translation, ang sabi dito, mas maganda, no? Discipline your children and you can always be proud of them. Sino po dito gusto mo someday maging proud ka sa mga anak mo? Pastor, ngayon pa lang proud na ako sa kanila eh. Pero someday, mas magiging proud ka pa sa kanila. Amen? When we discipline our children, they will never give you reason to be ashamed. Totoo pala yung Biblia, no? Lahat ng nangyayari ngayon, lahat ng resulta, lahat ng action ng mga bata can be traced back in the family. I'm not saying nakasalanan lahat ng pamilya o magulang. Now everybody say discipline. Did you know that the word discipline means to disciple? At ang Greek word ng salitang disciple is mathetes, which means someone who is learner, someone who is a pupil,
A mentee, ibig sabihin may nagme-mentor, apprentice, or follower na nag-undergo po ng discipline. Ang isang bagay po na nakakaligtaan po ng mga magulang, ng mga adult, na makakagaya natin, is that we fail to provide discipline sa ating mga anak. We fail to disciple them. At ang ibig pong sabihin ng disciple, pag na-disciple natin sila, magiging disciplined sila. Hindi natin sinasabi na pag sinabing disiplinado, nakaupo lang, hindi kumikilos, nagagawa pa rin nila yung gusto nila. Hindi natin sinasabing controlled o manipulated. Ang sinasabi po natin, guided po sila. Meron pa akong research na ginawa, pinaghandaan ko po yung topic na to. Inabangan ko po mula po na ho ng June pa hanggang ngayon. Sabi ko, ito yung ipipreach ko sa darating po na July. The Gen Z, taas nga po yung dito yung mga Gen Z dito. No? And Generation Alpha. Sino dito yung mga Generation Alpha? Ilang taon yon? Tinanong ko si JL. Okay? They crave for mentorship. Did you know that the Gen Z and Gen Alpha crave for mentorship? Nangangailangan sila ng gabay. Taliwas po sa iniisip natin na hindi sila nakikinig, ayaw nila ng disiplina, ayaw nila ng pagtutuwid o pagtuturo, ayaw nila ng pagsuway. A research suggests that the Gen Z and Gen Alpha actually craving for mentorship. But they are requiring a different approach. Instead of traditional or hierarchical top-down instruction, ibig sabihin, nagmumula sa tatay o nanay, ako yung magulang dito, susunod ka, they would rather seek an empathetic, accessible micro-mentoring. Everybody say micro-mentoring. Everybody say micro-mentoring. Ang ibig sabihin po ng micro-mentoring, slow, patient, and process discipline. Hindi mo pwedeng ituro ng biglaan. Hindi mo pwedeng i-expect na lahat ma-absorb kagad. Kaya di ba minsan tayo mga magulang, taas nga pong kamay dito yung mga magulang, naiinis tayo pag konting instruction lang at yung basic para sa atin, sobrang matindi na hamon sa mga bata. Totoo po ba yan? Amen? Naiinis tayo. Simple lang naman anak eh. Ito lang naman yung dapat mong gawin eh. Well, iba po ang generation nila ngayon. Do you agree? They need a slow, patient process, micro-mentoring. Ibig sabihin, ang sinasabi po nila, hindi man nila mabanggit ng diretsahan, please be patient, I want to learn. I want to do that. Pero nag-aabang sila ng mga matyagang mga magulang. Amen? And they value not perfect father or mother. They value highly transparent guides. Sino ba yung mga highly transparent guide? Those who are willing to listen actively. Kasi minsan po nakikinig tayo para sumagot mag-butt in. But we don't listen to understand. Diba sa mga mag-asawa, pag nag-uusap, pag naglalabas na ng hinaing yung misis, no? Ang mga mister, nakikinig pero hindi talaga nakikinig. O di kaya, nakikinig para sagutin yung kanyang mga sinasabi. And then, mentors who are willing to share their failures and focus on practical, real-world development rather than advice giving. Ito pa ho yung na-discover ko. They don't avoid or reject discipline and correction. They want to test the discipline if it is consistent. Pag nakita niyo po ang mga Gen Alpha, Gen Z, na parang sinasagot-sagot po tayo, parang kumakalaban sila, actually, hindi po sila lumalaban Sinusubukan nila kung gaano katotoo yung sinasabi mo. Consistent nga ba talaga? Talaga bang i-implement mo ba talaga yan, yung strict na rules, at imomodel mo pa? In other words, they don't hate authority. Everybody say, they don't hate authority. Ready, go. They don't hate, they love authenticity. Hindi sila galit sa otoridad, ang gusto lang nilang makita, totoo ba? People who will not tell them what is right, but people who will walk with them. Everybody say, walk with them until they can live it. Kaya lang,
It takes patience para gawin po yan. 2 po, 3, 4 pala yung subject ko po sa counseling eh. Ang first subject ko po sa counseling ay adult and adolescent counseling. Pangalawa, career counseling. Pang-apat, family counseling. Pang-apat ay community counseling. At pinag-uusapan po namin ito ng paulit-ulit, yung issue patungkol sa mga kabataan. The moment na tinuturuan natin yung mga bata, mga anak natin, tinuturuan natin yung ating mga pamangkin, mga kasamahan sa bahay, and sometimes we ask this question, no, talaga bang nakikinig sila, no? Yung naglalaro sa isip nila is, number 1, do you really care about me? Sige, sinasabi mo yan, but do you care about me? Pangalawa, are you consistent in what you teach and how you live? Tinuturuan mo ako pero ginagawa niyo po ba yan? Are you modeling it? And then habang nagsasalita tayo sa kanila, naglalaro sa isip nila, can I trust you? Pag nagkwento ba ako, will you keep it confidential? Ito mas matindi. No? Sige, tinuturuan mo ako, but will you stay when I struggle? Pag nagkamali na ako, andyan ka pa rin ba? Sasamahan mo pa rin ba ako? You can see my mistakes, but can you see me trying? Amen? Nakikita mo lagi yung pagkakamali ko, pero nakikita mo ba na sinusubukan kong itama yung pagkakamali ko? And then panghuli, basahin natin to. Ready, go? Do you care to know my hidden battles? Merong issue po ngayon na kung tawagin po ay juvenile delinquency. Ano po ba yung juvenile delinquency? It refers to illegal or antisocial behavior committed by minors. And it depends kung ano po yung age talaga na sakop ng polisiya o ng batas na ito, depende po sa bansa. Ano po yung mga krimen na pasok po dito? Nakakasunod pa rin po ba tayo? Amen? Theft, robbery, assault, vandalism, drug-related offenses, gang involvement, and cyber crime. Sa Pilipinas po, ang mga juvenile delinquent, ang tawag po sa kanila sa ating bansa ay children in conflict with the law. Children in conflict with the law. No, halimbawa, no, pag may nabalitaan kayo yung batang ito, nagnakaw, nangupit, ng snatch, o sinaktan yung kaklase, binuli, o di kaya may dalang deadly weapon or may bisyo, tas nakulong, nalagay po sa barangay, ano po madalas na iniisip natin? They are children in conflict with the law. Yan daw po ang tawag sa kanila. Pero sa aming 4 subjects ng counseling, another lens pong binigay ng mga professor po namin eh. We call them children in conflict with the law, or can we also call them law or system in conflict with children? The very law that should protect the children are broken. The system inside the family are broken. And these children, these people, these young people, even adults, no, hindi nila gagawin agad-agad ang isang bagay na masama. Hindi lang sa nag-iisang factor, maraming factor po. Meron po kaming tinatawag na vertical stressor, horizontal stressor, sideways stressor. No? Ibig sabihin po, ang isang tao, pag na-traumatize, pag may nangyari sa kanyang hindi maganda, lahat ng reaksyon niya, it's considered as normal. Like for example, no, ako, taga Leyte po tayo, di ba? Taga Leyte po ako eh. Yung nangyari po sa Yolanda, may nagwala, nanaga, no? Pwede natin sabihin, ang sagawa naman ng ginawa niya, namatayan na siya, nanaga pa siya eh. Pero sa counseling, sa psychological evaluation, any reaction from a traumatic event is considered as normal. Normal means, kung nagsisigaw ka, nananakit ka, galit ka, nanununtok ka, it's because it's the only survival behavior you know all your life. But I'm not saying tama po yon.
I'm just saying it's normal. Children rarely become involved in crime because of a single cause. Hindi po agad-agad na nauuwi sa krimen ng isang bata dahil lang po sa isang dahilan. Tingnan niyo po ha, please walk with me, no? And then mamaya sa life groups, challenge po natin to. Pag-usapan po natin maigi, no? Madalas ito po ay resulta ng multiple interacting influences. Everybody say multiple interacting influences. Number 1, family problem. Totoo po ba? Nakaka-apekto yung family problem sa behavior ng bata? Totoo, hindi? Totoo. Pangalawa, neglect. Pag ang isang bata o ikaw na dalaga na ngayon, may edad na, pag naramdaman mo nung bata ka na ikay napabayaan, may epekto ba yan sa'yo paglaki o wala? Pwede nating sabihin, Pastor, tingnan mo ako, naging mabuti ako eh. Pero may lumalabas na ligwak yan na hindi mo napapansin. Poverty. Poverty. May epekto po ba yung poverty? Hello, may epekto yung poverty? Wala. Corruption ng bansa. May epekto po ba ito sa atin? Okay. Anong mas worse? Corruption, yung kinukorrupt ka ng government official o poverty? Ano mas ano? Okay. Sa community counseling, ang corruption, malinaw sa'yo sinong perpetrator. Tama? Sa poverty, hindi clear sa'yo sinong perpetrator. But it's a form of violence. Kasi kaya ka nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, nagdo-double shift ka, do-double job ka, it's because of the broken system. At ang worst dito, hindi mo ma-pinpoint sino ang may dahilan nito. And that's the worst kind of violence. That's the worst kind of corruption. Peer influence, school factors, social media exposure, may epekto? Community environment, may epekto? Mental health and trauma and others, may epekto? Okay, so, siguro nagtatanong na kayo, no? Sino may kasalanan? Are they the true perpetrators, nakalimutan kong dagdag, or the victims? The young people. Are they the true perpetrators? Sila ba talaga may sala o sila ay biktima? Ang sagot po ay both. Both. Children who commit crimes are responsible for their action. Tama? Kahit anong edad po yan. No? Kahit ano pa ho yung age, niya, responsibilidad po niya yan. But many are also victim of circumstances beyond their control. Bakit nila ginawa ito? Kailangan natin silang intindihin. Sa Netflix, meron pong isang series na ang pamagat po ay Juvenile Justice. Sino pong nakakapanood nito? Okay? Sa Korea, di ba? Pinapakita dito ang iba't ibang krimen na ginagawa ng isang bata na ang debate at ang issue po ay dapat ba silang ihabla, ikulong? Dapat ba silang ihalo sa mga hardened criminals? O i-separate sila hanggang sa paglaki nila sa tamang edad, doon pa lang nila bubunuin ang kanilang kaso. Hindi ho sila pinalalagpas. Bubunuin po talaga nila yung kaso nila. Imagine mo ha, hello, okay lang po ba tayo dito sa discussion na to? Imagine nyo 12 years old nakasaksak. Example lang po, nakapatay. No? Tapos, ilalagay po siya sa isang controlled na institution, babantayan siya. Ano kaya naglalaro sa isip ng bata? Ba't ko kaya nasaksak yun? No? Ba't ko kaya nagawa yun? No? Kung ikaw po yung caregiver sa institution na yon, tapos nakita mo 12 years old, no? Ano may isip mo? Masama ba yung bata na to? O isipin mo, nasan yung magulang nito? Iba kasi pag may edad na 25, 30. Pero pag bata, 12, parang magtataka ka, ano kayang pwedeng nag-prevent sa batang ito para hindi siya mauwi dito? Hello? Okay, now, sino may problema? The individual. Okay, may S pero problem lang dapat yan. Individual problem ba yan? Sino nagsasabing problema talaga ng tao yan? Kung masama siya, masama yan. Kung mabuti siya, mabuti talaga yan. Sino naman nagsasabi dito? Problema yan ng pamilya. Magulo yung pamilya, kaya lumabas yung magulong bata. Pero di ba may magulong pamilya pero may maayos naman na bata? Tama ba? May maayos. So, Pastor, ba't pa tayo nag-uusap dito eh?
Kanya-kanyang choice po yan eh. Tama? Kung gugustuhin mong piliin na maging mabuti, maging maayos, kahit masama pa ang iyong pamilya, pwede mong piliin maging tama. Tama? Pero hindi kasi pare-parehong reaksyon ng tao. Ang rule po sa counseling sa psychology, hindi mo pwedeng i-treat na yung kaso mo pwedeng pareho sa case ng iba. Because every individual is unique. Kung ano yung resilient sa'yo, kaya mong gawin, it may be different story sa ibang mga bata. Kung ano yung madali sa'yo, pwedeng hindi madali sa kanya. Hello? Tama po? Okay. So, problema ba ng individual? Problema ba ng pamilya? Or is it a structural problem? A systemic failure? Kung may tamang environment, kung mas maaga na agapan, may preparation, may tamang panukala, batas, intervention, may posibilidad kaya kung ang bansa natin maayos, may mas malaking porsyentong maayos po ang mga tao. May posibilidad po ba yan? Okay. Meron akong sinusundang isang vlogger, pangalan po niya si Carlo Ople. Sabi niya, sa gawa ng bansang ito. Imagine mo, overtaxed, underserved, corrupted tayo. Tapos yung mga ordinaryong tao, kay mayaman o ordinaryo yung kita, tinitempt ka pang magkasino, sinusuportahan pa ng gobyernong ito. Kasino. Alam niyo po ba, marami pong mga nakausap, nagpakamatay yung pamilya, namaril ng hold up, nalubog sa scatter, nalubog sa mobile games na tumataya. Sabi po yan ni Carlo Ople. Isipin mo, wala nang pera yung tao. Inuudyo ka na pag tumaya ka dyan, mawawala lahat ng problema mo. Susolve lahat yan. Subukan mong tumaya. Ang solusyon po ng bansa, I'm not blaming the government, the structure, the system. Why? Because sometimes, the next leader na papalit, they're just absorbing the structure ng nakaraan. Nung nagdaan. At kung minsan, ini-empower lang po nila. When we say structural, yung sistema, yung nakagawian na. Yung under the table, yung kotong, yung corruption, yung SOP. When families and individuals repeatedly struggle, everybody say repeatedly struggle, dapat ang tanong natin hindi yung, ano bang problema ng mga taong to, ba't hirap na hirap pa rin? Dapat ang tanong po natin, at least, dagdagan natin, what's failing around them? That's why, may nakausap kami ni Pastor, ang paraan ng pagtulong pala, hindi yung one-time na tulong lang. Ang suggestion po, ang isang napakagandang tulong, educate that person. Why? Because if you educate that person, may chance siyang magiging maayos yung buhay po niya and he can affect his community and his family. So ang dinidil mo, hindi yung present need eh. Ang dinidil mo, yung structure. Yung system na nakagawian na. Everybody say, what is failing around them? Okay, magkano pong minimum wage po ngayon? Magkano kilo ng bigas? 60 na ba? Okay. Magkano po ang isang kilong manok? Mamalengke muna tayo Magkano yung isang kilo manok? Okay. Magkano gasolina? Magkano gasolina? Nung pumalo po yung gasolina, magkano nga uli yung, tawag dito? Minimum wage? 6? Okay. Magkano yung gasolina nung pumalong mataas siya? 90 ba yun? Tama? Yung guardian dalawa nandito sa baba. May time po yan, inaabutan po namin. Alam niyo kung bakit? Kasi tinanong ko, magkano po pamasahin? Yung isa umuwi pa po sa Upig, San Ildefonso. Yung gasolina po na dapat iuuwi niya sa kanyang pamilya, 600 pesos, magkano matitira? Broken system cannot consistently produce healthy outcomes. Mga next year, pag dumoble uli yung presyo ng bilihin, hindi na sasapat yung pera na hawak natin ngayon. Kahit ngayon pa lang hindi na sapat. Amen? Nag-agree ba kayo hindi na sapat?
Hindi na siya sapat eh. Ngumingiti lang tayo. Tingnan mo nga yung ngiti. Pakita mo nga yung ngiti mong nagwawala na. Basahin natin ng malakas. Ready, go. Broken. Healthy system help family flourish. Failing system make flourishing much harder. Mahirap pong magtagumpay sa bansang Pilipinas. Of course, merong iba sa biyaya ng Panginoon, sa sikap, pero yung iba po na talagang maraming disadvantage sa buhay nila, walang magulang, inapi, niloko, binitray, nagkaroon ng dysfunctional family, it may not be the same story po, kagaya po natin. When family lack access to quality education, stable employment, healthcare, safe communities, generation after generation bears the consequences. So isipin nyo kung hirap na tayo ngayon, mas magiging mahirap yung mga batang hinahawakan nyo ngayon. Kaya magsipag ka sa pagtatrabaho. You will prepare for them. Diba? Structural problem and systemic failure place enormous burden on family. Everybody say burden. Biruin mo, bata pa lang sila, meron na silang pinapasan na bigat na hindi pa nila alam, hindi pa nila kinikilala. Of course, personal choice matter. Pero kailangan din po ng flourishing community. Everybody say good news. The good news is, this cycle can be broken. Is this a good news? Amen? Pwede pong masira ang cycle na ito. When there's a healthy family, caring mentors, strong churches, quality education, just institution, and compassionate communities, we can become an instrument of restoration, healing, and renewal para sa next generation. Okay? Ano nga uli yung mga binanggit ko? Healthy family, caring mentors, no? Meron po mga nagme-mentor sa mga anak nyong hindi nyo kilala. Taga dito sa church, hindi nyo pa namimit. Pero sila ho yung nagpupush sa kanila na magpatuloy, bukod po sa inyo. Na lagi nyong pinapaalala na maging mabait kayo. Sila ho nagpipraise sa kanila. Pwede ba natin palakpakan ang mga taong iyon? Sila ho yung mga minsan nag-aabot sa kanila, hindi nyo nakikita. Hindi nyo pa sila namimit. Pero marami nang binigay ang Panginoon ng mga tulong para sa pamilya po ninyo. Galing sa compassionate community. In other words, ginagawa ba ng church yung part niya para ma-break yung cycle na to? Ginagawa ba natin yung part natin na sa church? Abay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ginagawa natin to become an instrument of restoration, healing, and renewal. Kaya nga po ako nag-aral ng counseling kasi nakita ko po, pag ang mag-asawa nagka-problema, nag-away, posibleng maghiwalay, masisira po ang kanyang pamilya. And we're opening our life, even our church. Kasi alam niyo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit? Si pastor parang nanghihingi ng bayad eh. Alam niyo kung bakit? Pupunta ka lang sa counseling pag malala na problema niyo. And there's just too little for us, counselor, to do the intervention. Iniisip nyo, maayos yan ng 1 punta lang. Pero it could have been prevented kung pumunta ka ng maaga kahit konti pa lang yung problema. That's the rule sa Pilipinas eh. Pag malala na yung problema, saka lang hihingi ng tulong. Pero nung nakita mo yung warning sign, yung red flags, hindi ka nag-care. Iniisip mo, ayos lang yan. Pag sobrang malala na, wala na halos nagagawa yung mga nag-i-intervene. Okay. Are you learning, mga kapatid? Ano yung different approach sa juvenile justice? Number 1, gamitan natin ng strong punishment. Sige, ikulong ang mga bata na yan o mga teenager. Now, ang advantage po ng strong punishment like incarceration, imprisonment, it will reinforce accountability. Good, tama, nakakulong na sila. It will protect the public. Hindi na sila mahagawa ng masama. Yung mga nambarel, makukulong na sila eh. And it may deter some offenses. Yung posible pa nilang gawin, hindi na nila magagawa. Bakit? Nakulong na sila eh. Kaya lang po, pag kinulong mo yung mga batang ito, ang potential limitation, it may not address the root cause.
Ano talagang pinagmulan nito? Kasi hindi ito nangyari ng maaga. Tama? And then, it can expose youth to hardened offenders and it may increase re-offending if rehabilitation is lacking. Tingnan nyo naman yung rehabilitation natin, yung kulungan natin sa bansa. Congested. Saka, saan ka makakita? May pulis na sa loob ng kulungan, mga pulis pa sila. Masasaktan yung bata. Tama po? So, paglabas po niya, hindi natin alam kung gagaling o maayos. Okay, approach number 2. Ano kaya kung rehabilitation and restoration? Sino dito nagsasabi, mas better po ito? Say amen. Rehabilitation and restoration, hindi po incarceration. Anong potential advantage nito? It will address underlying trauma, risk factor. It will reduce recidivism. Anong sabihin ng recidivism? Re-arresting. Nakulong na, papalabasin, marire-arrest uli yan. Kasi uulitin lang din niya. Diba maraming ganyan? Bata pa, masok na sa kulungan. Yan po ang tawag na recidivism o relapse. In many settings, it will support education, counseling, and family involvement and encourage reintegration. Ang potential challenge po dito ay it will require resources and trained professional may be viewed by some as too lenient if accountability is unclear. Success depends on consistent implementation. Ang DepEd ngayon lang po naglabas, kailangan ng mga mental health counselor dahil po sa nangyaring ito. Noon meron na po. Si Sir Eric, saludo po ako dyan. Bakit? Simula nung naging principal po siya sa Malamig Resort. Lagi po niya akong pinapupunta doon. Malamig Resort. Malamig Elementary School. Sir, gusto ko na mag-swimming, sir. Doon kasi sila kinasal. Doon sila kinasal ni Ma'am Shea. At alam niyo po, karamihan sa mga teachers po na under ni Sir Eric, mas bata pa po siya doon sa mga teacher na yun. Lahat sila nagpapasalamat. Bakit? Naranasan, natikman po nila yung counseling na libre. At marami sa kanila, bumuti po yung pakiramdam. Palakpakan natin si Sir Eric. Nagdo-doctorate po yan si Sir Eric. Kaya pag-pray po natin lagi. Incarceration, rehabilitation, and restoration. Kaya lang, mismatch po eh. Kung hindi ako nagkakamali, 1,000 estudyante, isang counselor. Kaya ba yun? May mga school, wala pang guidance counselor. Okay, number 3 approach. Ang number 3 approach po ay early intervention. Ito yung ginagawa ko po ngayon. Wala pang nangyayari. Sino dito nagpapasalamat? Walang problemang nangyayari sa pamilya at sa mga anak nyo. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Amen? So, early intervention means wala pang nangyayari. Then, paghahandaan natin. Baka lang, maimpluwensyahan siya. Research and studies consistently show that supportive intervention during childhood can reduce later offending. Everybody say supportive. So ano ba yung support na kailangan? Stable family dynamics, parenting support, early education, counseling, mentoring, after-school program, positive youth development, safe space, mental health care, and spiritual practices integrated sa mga rules na to. May posible po talagang maayos siya. Tama? Let's look at the next picture. DepEd eyes hiring of 10,000 non-licensed counselor after green light from CSC. 10,000. Sino ho dito naghahanap ng trabaho? Magtuturo po ako sa mga leaders ng basic counseling skills eh. Every child deserves accountability, but every child also deserves the opportunity to change. Agree? Behind many young offenders is a story that began long before the offense. Agree? It's easier to build up a child than it is to repair an adult. Ano mas mahirap ayusin? Yung malaki na nagpapasaway o yung bata pa na nakikinig? Yung bata pa na nakikinig. It takes a community, a village to raise a child. Shared parenting ang tawag dito. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, hindi nyo pa namimit yung iba, may nakikipagtulungan na sa inyo para alagaan ang mga anak ninyo. Amen? Shared responsibility po ito, no? Meron pong isang Netflix. Naku, Pastor, ba't puro kayo Netflix, no? Nababasa ko lang po, ha? Peaky Blinders po. Peaky Blinders po ang pamagat na ano to. Meron pong isang famous po na quotation yung bida dito.
Masama po to kasi mga gang-gang po ito eh. Sabi niya, you can't break what's already broken. Agree? You can't break what's already broken. Ulitin natin yan. You can't break. What does it mean? Alam niyo po, ibig sabihin nun, ano po yung susunod na picture? Ano nakikita niyo sa picture? Spring, downward spiral. You can't break what's already broken. Ibig sabihin po, ang isang taong nagkamali na, pag nasanay na siya, tuloy-tuloy na yan. There's no stopping. Ang other side of the coin na meaning niyan, it's a downward spiral. Pag nasubukan na niya, pag nagawa na niya, pag pinahintulutan na siya, pag walang nagturo sa kanya kung anong dama, hindi mo na pwedeng banggain, sirain. Kahit ikulong mo pa, hindi mo na mabibreak yung nakagawian na niya. Tama? So dito pa lang po ako mag-share ng topic ko. Introduction pa lang yun. Ang series natin para sa buwang ito, Wanted Legacy Builders. Ikaw na adult, senior, ikaw na may pamilya na, ikaw po yung kinakausap ni Lord, i-mentor mo yung mga nasa tabi mo. And it's a great challenge para sa atin. Basahin natin itong Psalm 78, 4-7. We will not hide them from their descendants. Sabay-sabay tayo, ready, go? We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Next slide. He decreed statutes or rules for Jacob and established the law in Israel. Sabay-sabay. Which He commanded to teach their children. Next slide. So the next generation would know them, even the children yet to be born. Hindi pa pinapanganak. And they in turn would tell their children. Last verse. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. Ano po ang background ng Psalm 78? Ang sumulat po nito ay si Asaph. Everybody say Asaph. Pangalan pa lang ng writer, meron ng urgency. Asaph. Kailangan na eh. May posibilidad po na yung susunod na henerasyon, makalimutan nila yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng kanilang mga ninuno. Kaya para hindi raw makalimutan, kailangan ang responsibilidad po ng present generation ngayon, sabihin mo nga sa katabi mo, kayo po iyon, yung mga naunang nakakilala kay Lord, ikwento at panatilihin ang katapatan ng Panginoon para maipasa sa susunod na henerasyon. Amen? Ano yung fourth generation vision ng Psalm 78? According to the progression ng verse, ang unang pinatutukuyan po dito, dun, yung nakaranas po ng katapatan ni Lord. Si Kuya Pert, stop po siya dito sa church eh. Nag-uusap kami sa devotion pagka morning, Pert, ano yung devotion mo? Ito po yung sinabi niya, naranasan ko po, Pastor, yung kabutihan ni Lord. At kailangan ko itong ipasa sa susunod. Ang generation 2, those who were taught. So may tuturuan ka. Yung generation 3, yung magtitiwala. Wala pong assurance na yung tinuruan magtitiwala. Marami tayong tinuruan dito pero wala na. Totoo po, di ba? Kahit gano'ng kaganda yung turo, wala na eh. Pero yun yung dapat nating tiyakin. And then number 4, generation, sabay-sabay, those who would continue telling His. So yung susunod po, yung mga sumasayaw po sa atin dito na legacy dancers, yung po mga nagpapatugtog, yung mga kabataang nagpapakanta, ang prayer po natin, pag wala na po tayo, itutuloy po nila yung sinimulan po natin. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Merong isang crown prince ng Dubai, in-ordered po niya sa isang decree, na ang title ng mga nanay, lahat ng mga nanay dito, mga mother, palitan ang kanilang title na housewife, gawin silang generation shaper. Wow! Naranasan po ng crown prince ng Dubai na to, na ang ginagawang trabaho ng isang nanay hindi lang para pakainin, magluto, maglinis. According to him and his experience, ang ginagawang impact ng mga nanay sa bahay, housewife silang maituturing, they were shaping the generation to become successful, prosperous, and victorious. Kung may katabi kang nanay ngayon, palakpakan mo siya. Sabihin mo sa kanya, you are my generation shaper. Amen? Diba? Kailangan
Kung gaano kabait ang nanay mo, ganun ka dapat mas mabait pa sa nanay mo. Say amen. Amen? Kailangan, kung maldita ang nanay mo, kailangan hindi ka maldita. Parang hindi yata masaya yung iba. Amen ba? Lahat nga po ng mga nanay magtaas ng kamay. The Lord bless you. The generation shaper. Amen? May sinishape tayo. Amen? Para hindi nyo po isipin na mababa po ang trabaho ninyo. Anong mababa? Wala nang sahod yan pero wala pang appreciation. Kaya lagi nating papasalamatan ng mga generation shaper. Amen? Hallelujah! Come on, isa pang palakpak na malakas. Sabi ng mga tatay, paano naman po kami? Anong tawag po sa amin? Gusto nyo po ba magtrabaho na ang sweldo, 20,000 po? Dollars. Dollars per call lang ha, $20,000. Magkano ang $20,000 sa peso? Come on, compute. $20,000. Magkano ang dollar ngayon? Hindi ko pa napapalit yung dollar ko eh. $1 lang po yun. Ha? 60 na ang dollar ngayon. So 20,000 times 60, magkano? Ha? Okay, ang trabaho nito, ang sweldo niya, totoo po talaga to, $20,000. 1.2 million kada akyat. Ito po yung trabaho. Ang trabaho po nito, every 6 months, aakyatin mo yung 700 feet na communication tower para palitan lang po yung ilaw ng light bulb ng communication tower na yon. Sino dito hindi ka takot umakyat ng matataas na lugar? Pwede na po yon, 20,000, no? Pero, alam niyo po, lalaki lang po siyempre nakakagawa po nito eh. So pinag-aralan ko po sa mga men's naman to. What is the importance of the light? Ang tawag po ng light bulb sa taas, ang tawag dito, obstruction light or aviation warning light. Nang ibig sabihin po, ang purpose po ng light na yon, pag napundit, hindi na umilaw, pwedeng magbanggaan ang mga eroplano sa taas. Pwede silang malito, pwedeng mag-cause ng crash landing on you. Korea, di ba? So ang purpose po nito, yung ilaw na to help pilots avoid collision and increase aviation safety. Why? Kasi po pag burned out light na, it can become hazardous sa biyahe. So basahin natin to. One small light can protect many lives. It's not because the bulb is expensive, mura lang nga yan eh. But it's just because the light is important, the tower is high, and the job is dangerous. Mga tatay, taas ang kamay. Legacy builders are like those who climb the tower. They should accept difficult assignment because they understand that when the light shines, others, especially your children, will find direction, they will find hope and safety. The climb may be costly, but the impact reaches far beyond themselves. Palakpakan natin ang mga tatay. Amen? Kung may katabi kang tatay, sabihin mo nga sa tatay mo, tay, akyat na. Akyat ka na. Sino ho dito? Nakikita mo yung tatay mo parang ganyan, umaakyat para magdala lang ng liwanag, para lang magbigay ng kaliwanagan sa iyong pamilya. Palakpakan natin ang mga tatay. Amen? Ang sabi po ni Craig Groeschel, God specializes in using people who others overlook. Baka akala nyo si pastor lang ang ginagamit ni Lord dito sa church. No. Behind the scene, may mga naglilinis. Behind the scene, may staff. Behind the scene, may mga nagko-coordinate. Maraming mga tatay ang ginagamit din ng Panginoon. Kaya nga gusto kong tutukan ng mga tatay. Alam niyo po ba yon? Gusto ko po silang tutukan. Bakit? Kasi sila ang aakyat sa dangerous climb para sa kanilang pamilya. Why? Because whether we like it or not, every student right now is being discipled either by the world or by the Word of God. Tinuturuan na sila ng gadget. Pero, tinuturuan kaya sila ng salita ng Diyos. Merong kwento patungkol sa isang inmate, death row inmate, na i-electrocute na po siya as penalty po ng kanyang kasalanan. Nagsulat po siya ng isang letter, sabi niya, Dear Mom and Dad, kung pantay ang batas ngayon,
dapat kayo at ng tatay ko ngayon kasama ko na Isiselia Electrica. Kasi pinabayaan niyo ako nung bata ko. Marami akong mga pagkakasala na sinagip niyo. Hindi niyo itinuro ko ano yung tama para sa akin. Next slide tayo, shortcut ko lang. Naalala niyo yung time nung ako'y 15 years old? I needed guidance and direction, pero hindi niyo ako tinuruan. Bagos ang ginawa niyo, nag-away kayong mag-asawa. It's either, I was thinking, nahihiya kayo sa ginawa ko, or ayaw niyo lang na masaktan ako. At madalas yung sinasabi, bata pa ako. Yes, mahal niyo ako, totoo yon. Pero hindi niyo ako itinama. Instead, inispoiled niyo ako. Next slide, kuya. That is how it started, and it has graduated or progressed slowly. Until today, I will be electrocuted for bank robbery and murder. I was very young. I just needed both your guidance. By the time you read this, I will be gone. I'm sorry. Yours truly, your son, Marty. Hindi niyo ako ginabayan. Hindi niyo ako pinatnubayan. I'm not saying na lahat ng magulang ganon. The future of a nation is either built or broken at home. Ang kinabukasan po ng ating bansa, kung hindi po binubuo, pinatatatag sa ating mga tahanan o sinisira sa loob mismo ng ating tahanan. Ano po ang hamon ngayong umaga na to? Sa mga magulang, pakita natin, ayusin mo muna relasyon mo kay Lord. Kaya kayo nandito eh. Ang pagsambay hindi para sa mga anak lang, para sa ating lahat. Amen? Spend time with your family. Huwag niyong hayaan na kailangan pa makiusap yung anak niyo ng oras. Tandaan niyo po, sa bata makikiusap sila. Pag lumaki na sila, wala na silang pakialam. Pinag-aralan po sa isang hospital, yung mga batang iniiwan po sa orphanage. Sa una po, they would protest, sisigaw sila. Sa susunod po, they will grieve. 3 stages po. Pangatlo po, they will accept na iniwan na sila. Nababalikan na lang sila. So 3 stages. Protest, sisigaw sila. Kaya pag umaalis po, sumisigaw, hindi man sumisigaw, nagpapakyut. May mga anak ba kayo nagpapakyut? Nagbe-beautiful eyes para di kayo makaalis? Huwag na lang kayo umalis, di ba? Magstay na lang. O umuwi na maaga. Sa susunod po, iiyak sila. Pag umiyak, rapture ang tawag doon, you find ways to repair. Everybody say rapture. May nasira. You find ways to repair. Yung pangatlo, they will just accept it. The problem is this. When they accept it, may 4th stage. Ang 4th stage po, they will accept as a different person. Hindi na sila kagaya ng dati. Hindi na ako hinahabol. Wala na silang pakialam. Nandun lang ako. Di ako kinakausap eh. Because they choose to move on without you. Hello? Ayaw po natin mangyari yun. Hindi po tayo perfect, tama? Parenting is never by perfection. It's all about reflection. If you're reflecting right now, you will become a good parent. If we are learning right now, sino po natututo ngayong umaga na to? Say amen po. Amen. Number 2, church leaders. Invest mentoring sa younger believers. Develop future leaders. At sa bawat believer na narito ngayon, disciple one person. Share your testimony. Magtulungan po tayo. Co-parenting po ang tawag dito. Question to ponder. Pag ang pananampalataya ko matapos na sa akin, ano kaya ang mamanahin ng susunod na generation? Halimbawa po, naisip mo hindi na tayo mag-church. Hindi na tayo maniniwala kay Lord. Palagay mo anong mamanahin ng anak mo pag hindi ka na sumusunod sa Panginoon. Pangalawang tanong, if every Christian invested in others the way you do, anong klaseng simbahan ang mag-exist in 20 years kung gagawin natin yung trabaho natin? And what story of God's faithfulness are you intentionally passing on? Psalm 78 highlights 3 things that must be received, recovered, and transferred. Number 1, we must recover the grace of God. Everybody say grace of God. Number 2, the goodness of God. Number 3, the greatness of God. Sabi mo nga sa katabi mo, anak, hindi ako yon, si Lord yon. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Anak, hindi ako yon, si Lord yon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lagi nating ituturo, bukang bibig. Hindi yung nakakapagsalita ka lang ng Diyos ko nung nadapa ka. Diyos ko po. O di kaya napapamura po tayo, no? Kailangan bukang bibig natin. Yun yung sinasabi sa Psalm 78. Bakit? Pag bukang bibig natin lagi si Lord, merong malaking assurance
na ito'y magiging bukang bibig ng next generation. Let us recover the awe, the wonder, the reverence of God, because if we lose them, we will wonder at everything else. Lahat na lang, hahangaan natin. Pwera si Lord. Now, I'm looking at you right now, no? As a pastor. Alam niyo kung anong klaseng generation meron tayo ngayon? Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ganyan sa Zion Baliwag, no? We are present, but we are distracted. Is it true? Is it true? Sabi po ng isang pastor, nakikinig naman po sila pastor, pero nagse-cellphone. But I'm looking right now, wala naman masyado nagse-cellphone. Pinipicturean nyo lang ako. Hindi, itong screen lang pala, no? Amen? Gusto kong pasalamatan kayo kasi you're not respecting me, you are respecting the Word of God. At sino mang nagbibigay galang sa salita ng Diyos, pagpapalain ng ating Panginoon. Pag ang linggo sa'yo espesyal, ginagayak mo yung mga bata kahit na hirap ka. Para mong sinasabi, Lord, sa araw na to, ikaw ang pinaka-the best, ikaw ang bida, ikaw ang pinakamahalaga. Sabi ng Panginoon, I will honor those who honor me. I will bless those who honor me. Alam nyo kapatid, konting oras lang. Nasa church tayo. And yet we're so distracted. Look at us. Magkaibigan, nagkakape, pero hindi nag-uusap, nagsiselfone. Nadala natin to sa simbahan, pati sa bahay. Amen? Ito yung naging problema sa sitwasyon po natin ngayon. 3 bagay na dapat nating iwasan. Huwag tayong manahimik. Huwag tayong maging makasarili. Mag-invite kayo sa church anniversary. At huwag tayong maging short-sightedness. Huwag nating tingnan yung pangayon lang. Yung pleasant pressure. Sige, masaya ka. Sige, lumigaya ka. Pero anong kapalit? Ang kasalanan, pagbabayaran natin pag hindi natin pinag-ingatan. Amen? Sa Texas daw po, they made Bible study required in public school and it has affected 5 million students. Wow! At ayon kay John Maxwell, sabi niya, generations don't become greater because they're the next generation. The generation becomes greater because they become intentional of becoming greater. Hindi po ako nagmamayabang, hindi ako nagmamalaki ha. I've been a pastor in this church for 15 years. Wala akong inuulit na sermon. Kada linggo pinaghahandaan ko. Present man kayo o hindi, konti man na magno-notes, konti man na makikinig, I treat it as faithfulness in the Lord. Why? Responsibilidad kong makakain at maturuan ang congregation. Pananagutan ko sa Diyos pag hindi tayo natuto. At laging sa Diyos ang papuri, parangal. Minsan nga sasabihin ko kay pastora, sasabihin ko pa ba to? Baka may ma-offend eh. Sasabihin niya, kung hindi mo intensyong mang-offend, hindi yan lalabas. And I'm not here to offend people. I'm not here to condemn people. I'm here to encourage people that God loves you at may maganda siyang plano sa buhay ninyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Should minors be banned from using social media? Sorry ha, huwag kayong magagalit sa akin ha. Okay lang ba? Uy. Totoo. Galit ba kayo sa akin? Okay lang? Pumunta ko sa isang church, nag-preach ako. Katabi ko po, hindi mga young people, adult, katabi ko mga bata. Siguro pong edad nila nasa 4, 5, saka yung isa, 4, 5. 4, 5, 5. Kada isa may cellphone? Ito mabagsik, iPhone pa. Sabi ko, pambira. Ako nga, mag-ipon, hindi. Wala nga akong ipon, ito iPhone pa. Tapos naglalaro sila, napakaingay talaga. Nasaan kaya mga nanay nito? Alam mo, sabi ng nanay, huwag kayo magagalit sa akin ha. Sabi ng nanay, Pastor, para di sila mag-ingay. Hindi, ang ingay nga nila eh. Ang ingay nila. Alam ko, sabi ko, hindi na tayo magkikita. Ngayon nyo lang ako imbitahan. Sorry ha, huwag nyo munang bigyan ng cellphone mga anak nyo, kababata pa. Huwag nyo bigyan ng access ang mundo patungo sa utak nila. Alagaan nyo sila. Mga magulang, itong tinuturo ko sa inyo, kayo ang may karapatan kung anong ituturo nyong legacy sa mga bata. Hate me or love me, but please love me. Kasi hindi ko po gusto na siraan lang po kayo. Please. Please. Amen? Ibalik natin sila sa mga laro na pambata. No? Piko, syatong. Ano yung syatong? Yung sumisaw, syatong!
Taguan. Yung taguan po na nagsiuwian na sila, ikaw nila nagtatago. Naranasan ko po yun eh. Sa Leyte, sabi ko, wala na naghahanap sa akin ah. Umuwi na sila, pinauwi na ng mga nanay. Totoo talaga yan. Yung mga Armalite namin, yung mga sa saging, tas may mga bala pa dito. Grabe, parang ibalik natin yung mga ganon, yung laro talagang pambata. Mga blocks para po talaga hindi sila mahook sa Roblox, sa Minecraft. Amen po. Uy, huwag kayong magalit sa akin. Please. Amen. Tanungin niyo si JL, bago matulog yan, sinusurrender niya yung cellphone na pinahiram lang namin sa kanya. Wala yung cellphone na sarili, pahiram pa lang. Sabi namin sa kanya, anak, you must earn it. You must earn it, anak. Because we're training you for godliness. Hindi perfection, para sa tama. Sorry ha. Galit na kayo sa akin. Nanood kami ng Toy Story. Tuwan-tuwa yung mga bata. Ako lungkot na lungkot. Ang mahal kada isang ticket. 300 plus. May popcorn pa. Pero ang saya. Bakit? First time ko pong nakita na magkakahilera kami. Nanonood. Tuwan-tuwa si Jethro, si Gia, Woody. May kalaban sila dito, si Lily. Yung gadget. Pero kalaunan sa dulo, naging magkaibigan sila. Ang technology hindi po masama pag ginamit natin ng tama in moderation and controlled. Hindi natin dapat kalabanin ng technology. Amen ba? Di ba sabi ko sa inyo, sama-sama tayong manonood ng Toy Story. Nag-aabang lang kayo ng download eh. Joke lang. Daldal ni Pastor. Ka-schoolmate ko po to sa PBS, ngayon principal na po. Si Dr. Ebenezer Beloy, sabi niya, a student who feels monitored but entirely unseen will only find quieter, more dangerous ways to let their rage out. Sabay-sabay natin basahin, ready go. Let us not just check their bags, let us check their hearts and minds, because true security doesn't start at the school gate, it starts with a conversation, connection, and wag lang natin i-check kung anong oras sila umuwi kagabi, i-check natin, anak, kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Kumusta na yung heart mo? Amen? Tayo noon walang nag-check di ba? Natumba ka na, napalo ka pa eh. Iyak kasi, di ba? No? Pero ngayon, iba na kasi blessed na tayo ni Lord, di ba? Nagpapatawad tayo, di ba? Nagmamahal tayo. Ngayon po tatanungin natin, sige nga, subukan natin sa katabi mo. Sabi mo, anak, kamusta ka? Ikaw talaga? Di, wag po dagdagan ng gano'n, di ba? Anak, kumusta ka? Let's have a prayer. Today, we lift every young person before you, Lord. You know each heart, each struggle. Let's call the worship team. Each dream and each hidden wound. Sabay-sabay tayo, please. Nothing about their lives is unseen by you. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikita ka ni Lord. Lord, heal every young person today. Heal those carrying rejection, loneliness, disappointment, fear, anxiety, shame, or the pain of feeling forgotten. Lord, replace every lie with the truth of your word, that they are fearfully and wonderfully made, deeply loved, chosen, and called for your purpose. Tumayo po tayo. Tuloy natin yung prayer na to. Sabay-sabay malakas. Father, let every youth experience your unconditional love. May they know they are not invisible. Let them feel noticed, accepted, valued, and cherished, not only by you, but also by your church. Surround them with caring parents, mentors, pastors, teachers, and friends who will encourage them, listen to them, and walk alongside with them. Pwede bang hawakan mo yung katabi mo ngayon? Sabay-sabay natin. Lord, let no young person live today without knowing that they are loved by you, valued by your family, created with an eternal purpose. May they find belonging in Christ, healing in your presence, and courage through your Holy Spirit. Malakas, last, we dedicate this generation to you. Use us to build lives today for the generations of tomorrow. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I'd like you to sing this song and then meron tayong gestures na gagawin mamaya. Commitment form, no?
Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on, let's sing. Did I ever consider your forgiveness heals the depths of my being? This is where I find acceptance, no exceptions, undeniably free. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus. Without the love of Jesus, I don't know where I will be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything. After all I've seen, it's so clear to me. Perfect love. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Perfect love. Oh, the perfect love of Jesus is everything. I'm loved, I'm chosen, you're yours, wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen, you're yours, wide open. I could never mess it up. I could never mess I'm it loved. up. I'm loved, I'm chosen, you're yours, wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. All I see, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. Hawakan lang po natin maigi yung communion. Mamaya pa po natin gagawin. Kanina po napansin niyo po, ano madalas na ginagawa natin?